May mapa kami noong 1734. Kayo, anong meron? Ito ang simpleng tanong na nagpapatahimik sa mga nagmamarunong sa kasaysayan. Noong taong 1734, inilathala ni Padre Pedro Murillo Velarde ang Carta Hydrographica y Chorographica de las Islas Filipinas. Hindi ito ordinaryong drawing. Ito ang pinakaimportanteng mapa ng Pilipinas sa panahon ng Espanya. At doon, malinaw na nakaukit ang pangalang Panakot, ang lugar na kilala natin ngayon bilang Scarborough o Panatag Shoal. Mahigit 280 taon na ang nakalipas bago pa umiral ang modernong bansa ng China, nakadokumento na ang Panakot bilang saklaw ng Pilipinas. Sa batas internasyonal, may tinatawag tayong historical evidence of sovereignty. Ang Murillo Velarde map ay isang state-backed document. Ginamit ito sa kalakalan, paglalayag at kinilala ng buong mundo. Kapag ang isang teritoryo ay tuloy-tuloy na lumilitaw sa opisyal na mapa ng isang bansa, ito ay hindi matatawarang indikasyon ng matagal ng pag-aari at administrasyon. Noong 1982, pinagtibay ng mundo ang UNCLOS. Dito, binigyan tayo ng karapatan na 200 nautical miles na exclusive economic zone o EEZ. Ang Scarborough ay nasa loob ng ating EEZ, pero hindi lang ito usapin ng modernong batas. Ito ay usapin ng historical title. Bago pa man ang 1900s, ang Panakot ay pahingahan na ng ating mga mangingisda at bahagi ng ating ruta ng kalakalan. Sa loob ng daan-daang taon mula panahon ng Kastila, Amerikano hanggang sa pagsasarili natin noong 1946, walang protesta mula sa China. Bakit? Dahil alam ng mundo na atin ito. Noon lang 2012 nagsimulang mag-ingay at mang-agaw ang China. Noong nagharap tayo ng kaso sa The Hague, ang Murillo Velarde map ang isa sa ating mga alas. Kinilala ng Permanent Court of Arbitration na walang legal na basihan ang 9-dash line ng China at may matibay na historical presence ang Pilipinas sa lugar. Ang Panatag Shoal ay hindi bagong imbensyon ng Pilipinas. Ito ay bahagi ng ating dugo, pawis at dokumentasyon mula pa noong ika-18 siglo. Ang Murillo Velarde map ay patunay na kilala na ang Panakot noong 1734. Bahagi ito ng saklaw ng Pilipinas noon pa man. Sinusuportahan ito ng modernong batas dagat o UNCLOS. Kaya masasabi natin ng buong tapang ang Panatag Shoal ay hindi namin inagaw. Ito ay ipinagtatanggol lamang namin dahil amin ito bago pa man natuto ang iba na gumamit ng sarili nilang mapa. May mapa kami noong 1734. May UNCLOS kami. May international ruling kami. Kayo, bukod sa propaganda, anong meron kayo? Tito Soto is just a lousy Eat Bulaga host and an underperforming senator. Sa mundo ng social media, madaling maging sikat sa pamamagitan ng panlalait. Ngunit kapag ang usapan ay tungkol sa pundasyon ng ating demokrasya, ang panunuya ay hindi lamang katatawanan. Ito ay nagiging isang mapanganib na anyo ng panlilinlang. Kamakailan, napanood natin kung paano maliitin ng mga fake news peddlers gaya ni Tio Moreno ang mga seryosong usapin ng batas sa pamamagitan ng pag-atake sa pagkatao sa halip na sa argumento. Ngunit bago tayo madala sa ingay, mahalagang balikan ang katotohanan. Ang ating saligang batas ay hindi ginawa para sa mga vloggers, kundi para protektahan ang republika mula sa pag-abuso sa kapangyarihan. Pilit na binabawasan ng mga Beijing fanboys ang kredibilidad ni Senate President Tito Soto sa pamamagitan ng pagbansag sa kanya bilang Eat Bulaga host lamang. Ang sadyang kinalilimutan ng mga ito ay ang katotohanang si Soto ay nagsilbi bilang Pangulo ng Senado sa loob ng maraming dekada sa Kongreso. Higit sa lahat, tila hindi nauunawaan o sadyang itinatago ng mga propagandistang ito na ang Kongreso ay isang co-equal branch ng gobyerno kapantay ng Korte Suprema. Sa ilalim ng ating checks and balances, walang sangay ang nakatataas sa isa, maliban na lamang sa usapin ng impeachment. Dito tayo dapat maging malinaw. Pagdating sa pagpapatalsik sa isang mataas na opisyal, ang Kongreso ay hindi lamang kapantay. Ito ay supremo. Ang House of Representatives ang may tanging kapangyarihan na maghain ng impeachment. Ang Senado ang may tanging kapangyarihan na duminig at magdesisyon bilang isang impeachment court. Sa prosesong ito, ang Kongreso ang gumaganap na Supreme Court. Hindi ito maaaring pakialaman o i-micromanage ng hudikatura dahil sa tinatawag na political question doctrine.
Ang mga framers o ang mga gumawa ng 1987 Constitution ay malinaw sa kanilang intensyon. Ang impeachment ay isang politikal na proseso na may konstitusyonal na hangganan. Maraming eksperto sa batas ang sumusuporta sa pananaw na ito ni Soto, ngunit syempre, hindi ito babanggitin ni Tio Moreno dahil mas madaling mangutya kaysa magpaliwanag ng malalim na konsepto. Sa mundo ng mga panatiko, tila mas bida ang hindi nakakaalam. Ang pagmamatigas sa kamangmangan ay ginagawang sining ng mga tinaguriang spokesman ng Team Oplok. Kapag pinaghalo ang peking balita at ang pagsamba sa interes ng dayuhan, ang biktima ay ang kaalaman ng ordinaryong Pilipino. Mas madaling tawaging host ang isang mambabatas kaysa sagutin ang tanong, paano natin mapapanagot ang mga pinuno kung susubukan nating lumpuhin ang kapangyarihan ng Kongreso na mag-impeach. Hindi natin dapat hayaan na ang ating pag-unawa sa batas ay idikta ng mga taong ang katapatan ay nasa ibang bansa o sarili nilang interes lamang. Ang bawat pagtatangkang maliitin ang ating mga institusyon ay pagtatangkaring pahinain ang ating bansa. Ang saligang batas ay hindi playground para sa mga vloggers na gustong manguto. Ito ang ating pananggalang. Panahon na para itigil ang pakikinig sa mga oplok at magsimulang manindigan para sa tunay na kaalaman at soberenya ng Pilipinas. Ang tunay na matapang ay hindi ang marahas magsalita, kundi ang may lakas ng loob na sabihin ang katotohanan sa gitna ng kasinungalingan. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi